Bago tayo lumako sa pagbasa, nais kong awitin yung He is here, He is here, He is here, hallelujah, He is here, amen, He is here, Panginoong Diyos, napakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa umagang ito, katulad sa aming inawit. Kami po'y naniniwala na ikaw ay nasa aming kalagitnaan, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, kung nasa nagkatipon ang dalawa o tatlo, sa iyong pangalan, sa iyong salita, ikaw, Panginoon, na nasa aming kalagitnaan. Hindi po mahalaga, Panginoon, ang bawat isa. Walang importanteng tao sa umagang ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Dahil kahit gaano pa karami, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, walang kabuluhan ang pagtitipon, Panginoong Diyos. Kaya sa umagang ito, sa pagbasa namin ng iyong mga salita,
Panginoon, dahil ang lahat ng kasulatan ay pinasihan mo, Panginoon. Pero Lord, nangangailangan pa rin ang salita mo ng isang kapahayagan, Panginoon. At ang kapahayagan ito ay nagmumula lamang, Panginoon, kung sino po ang may akda ng mga salita. Kaya, Panginoon, sa umagang ito ay amin pong iniinyayahan ang may akda ng mga salita. Babasahin namin ang Santong Espiritu, Panginoon, na minsan pa kami po ay samahan, Panginoon. At Panginoon, pumasok ka sa puso ng bawat isa. Panginoon, patuloy na, Panginoon, na mangusap ka sa kanila, Panginoon, na ipadamo mo, Panginoon, na ikaw ay nangungusap, Panginoon, sa kanila. At Panginoon, sa umagang ito ay sumusuko namin, Lord, ang aming buong puso, ang aming buong lakas, Panginoon. At Panginoon, upang Panginoon, ikaw ay maging malaya na makakilos sa kalagitnaan po ng bawat isa. At kung meron man, Panginoon, mga kabigatan, pasanin, Panginoon, sa balikat ng bawat isa, Panginoon, ay dalangin namin na nawa, Panginoon, ito ay kanilang ilapag sa pangalan ng Panginoong Kristo, Panginoon. At hayaan mo pong ito'y pagkatiwala nila sa iyo, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ikaw ang Jesus the answer, Panginoon, ang lahat ng bagay, Jehovah Jireh, Panginoon, our provider, Panginoon, literally, spiritually speaking, at physically speaking, Panginoon. At Panginoon, ito pong aming dalangin hanggang matapos pong gawain ay napagpala ka namin, Panginoon. At Panginoon, na mangusap ang pinakamalaga sa lahat ay ang mangusap ka sa aming kalagitnaan. Maraming po salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen at Amen. So bago tayo umupo, nais kong basahin ang Book of Matthew, chapter 12, verse 38 hanggang 43. Okay, verse 38. Sabi dito, Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. Verse 39, But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. Verse 40, For Jonas was 3 days and 3 nights in the whale belly, so shall be the Son of Man 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Verse 41, The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonah, and behold, a greater than Jonah is here. 42, the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it for the sake for she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. So yan po yung mga salita ng Panginoon. At tayo po ay malaking na mga kaupo. At nais ko pong pamagatan ang aking preaching sa umagang ito, the Nineveh and the Queen of Sheba, Jonah and King Solomon. Sabi nito, the greatest them is here. Kasi mention si Brother Bana, greater than Solomon. Pinagsama na po yung dalawa. Kasi merong binanggit sa Bible yung Nineveh, tapos si Jonas, tapos next verse ay binanggit yung sa Queen of Sheba, tsaka si King Solomon. Kaya pinagsama ko yung dalawa, yung Nineveh at yung Queen of Sheba, si Jonah at si Solomon, greater than is here. Okay, at alam naman natin kung sino yung greater na yan. At yan ay si Lord Jesus Christ. Okay? Okay? So, yun ang gusto kong sabihin ngayon, mga kapatid. So, yung about sa Nineveh at kay Queen of Sheba, kay Jonah at kay Solomon, nandito, yung mas dakila sa kanila ay narito sa kalagitnaan natin. Okay? So, we're talking about Jonah. Kasi ganyan naman pag tayo kasi nag-aaral ng mensahe, diba? Minsan para mas maintindihan natin yung kwento, kailangan natin buksan yung history sa panahon na yun. Okay, tinawag ng Diyos si Jonah, diba? Para specific siya ay magmangaral
pumunta sa bayan ng Ninive. Di ba? At imbis na si Jonah ay pumunta ng Ninive, sumakay siya ng barko, lihis doon sa kanyang pupuntahan. So marami nangyari mga kapatid, no? Kasi pag ikaw ay tumakbo, tinakasan mo yung isang bagay na inilaan sa iyo ng Panginoon, so makikita mo lahat ng puntahan mo, kahit nga sa barko, di ba? Naglalayag sila, tahimik po yung barko, at bigla na lang nagkaroon ng bagyo, nagulat sila, di ba? Sabi niya, sino kaya sa atin ang may kasalanan? At ano ba ito? Sabi ni Jonah, sabi niya, ako, di ba? Sabi niya, itapon siya doon sa ano. Hanggat ang Diyos ay, akala ni Jonah, pagtapon sa kanya doon sa dagat, ay mamamatay na siya. Pero ang Diyos ay naghanda ng daan. Pwede naman sa pag-iwas, minsan tinatawag tayo ng Diyos, pero marami tayong ginagawang pag-iwas. Pero ang Diyos, kapag tinawag ka, hindi po pwedeng pag tinawag tayo ng Diyos ay hindi tayo susunod. O maaaring may mga pag-iwas tayo, pero may mga consequence na nangyayari, pero hindi papayag ang Diyos na hindi siya magtagumpay kasi pinili ka niya. Katulad kanina sa sinabi kanina sa Bible study, may binanggit doon na we're chosen before the foundation of the world. We are predestinated. So pinili tayo. Kasi pag ikaw ay nasa kaisipan ng Diyos, part ka ng mind of God. Hindi po pwedeng hindi mapulpil sa'yo yung kalooban ng Diyos. Diba? Kasi tumakas man tayo, wala tayong magagawa kasi kalooban pa rin po ng Diyos ang mangyayari. So, ngayon, ano nangyari sa kwento? Tinapon si Jonah, sabi niya, itapon niyo ako sa dagat para siya mamatay. Pero ang Diyos ay, dahil may plano ang Diyos, ang ginawa niya, bago pa man itapon si Jonah sa barko, meron ng isang balena na nakaabang sa kanya at nilunok si Jonah. At si Jonah ay nasa loob ng 3 days and 3 nights. At sabi ni Brother Branham, ang tipo nun ay si Kristo Jesus. Sabi niya, greater than Jonah is here. Okay, basahin niya sa Tagalog, sis. Okay, basahin natin ulit yung scripture. Sabi nito sa 38, nang magkagayoy, nagsasagot sa kanya ang ilan sa mga preskriba at mga paraseyo. Actually, itong skriba at paraseyo, isang Hudyo lang yan eh. Kaya lang nagkaroon ng dalawang denominasyon. Ang isa ay naniniwala sa propeta, ang isa ay hindi naniniwala sa propeta. Okay? So, magkaiba yan. Pero sabi dito, ang ilan sa scribe at mga paraseyo na nagsasabi, guro, ibig namin makakita ng isang tanda. Sabi nila, gusto namin ng isang tanda. Kasi ang mga Hudyo, ang hinahanap nila is a sign. Okay? Kasi ang tanda naman talaga, sinabi niya, nangaral si Brother Branham about the signs, and the voice of the sign. Diba? Ang ibig sabihin ng sign is a prophet. At ang voice ay ang mensahe. Kaya bawat propeta may mensahe. Kaya sabi ni Brother Branham, the voice, the sign of the voice. Diba? May tinig. Kung mayroong tanda, may propeta na sasabi. At kung walang tinig, walang mensahe, hindi yan tinawag ng Diyos. Okay? So yun po yun. Kaya sabi dito, ibig namin makakita ng isang tanda. Tatapos siya sumagot at sinabi sa nila, isang lahing masama. Okay, yung panahon ng Panginoon Kristo, mga kapatid, ang tawag niya ron ay isang lahing masama. At napangalon niya, ibig sabihin, ayaw nilang magtiwala, spiritual, ibig sabihin, ito ay spiritual na iniiwan nila ang Diyos. Sabi niya, at umahanap ng isang tanda. Sabi niya, sabi niya, mga Hudyo po yung kausap niya. Sabi niya, umahanap kayo ng tanda. Pero sabi niya, masama kayo, no? Iniwan niyo yung Diyos. Sabi niya, umahanap kayo isang tanda, hanapin ng propeta. Pero sabi niya, gusto niya sabihin, narito na nga yung tanda eh. Nasabi ng panahon ni Moses sa Deuteronomy 18:18, nasabi niya, darating ang panahon, sa huling panahon, ang Diyos ay magpapadalang muli ng isang propetang gaya ko, sabi ni Moses. At napulpil yung salita ni Moses sa panahon ni Jesus Christ. Ngayon, nung mapulpil ito, naging bulag ang taong bayan, naging bulag ang mga Hudyo. Kasi bakit? Meron na silang paniniwalang iba. Ayaw nilang pakinggan kung ano sinabi ng salita ng Diyos. Mas gusto nilang sabihin kung ano yung credo, kung ano yung ginawa nilang pananampalataya, kung ano yung binild up nilang paniniwala. Yun ang kanilang mas pinaniniwalaan. Kaya nung dumating ang Panginoon bilang tanda sa panahon, hindi nila nakita yon. Kaya sabi niya, kayong lahi na masasama. Diba? Kaya nga tayo, pag tayo ay kasi we are chosen before the foundation of the world. Pag ikaw ay chosen, you are the part of mind of God. You are the word of God. Ibig sabihin, tayo ay nakapokus lang sa salita ng Diyos. Kapag hindi sinabi ng Diyos, iwanan. Diba?
Kaya nga tayo yung believers eh. Kaya nga tayo ay tawag dito, tayo ay faith, tayo ay nananiniwala. Kapag salita ng Diyos, meron tayong paniniwala. Diba? Pag hindi salita ng Diyos, hindi tayo pwedeng maniwala. Diba? Ganyan yan mga kapatid. Kaya sabi dito, kaya noong panahon na yun, sabi ng Panginoon Kristo, umingi siya ng tanda, pero sabi niya, kayong lahi ng masasama. At mga pangalo niya, ibig sabihin, iniwanan niyo ang inyong Diyos at umahanap kayo ng ibang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda. Sabi niya, humingi kayo, pero sabi niya, kundi tanda ng propeta si Jonas. Sabi niya, teka muna, tapos na simula, di ba? Bakit mo pa muling binabalik sa amin si Jonah? Tapos na yung panahon ni Jonah. Kasi magganong sentata, pero sabi niya, sapagkat kung paanong si Jonah, ayun, tinitipo niya pala. Diba? Kasi maging si Jesus Christ is typology. Diba? Si Brother Branham is a typology. Sabi niya, wala akong ibibigay sa inyong tanda kundi si Jonah. Yung panahon ng Jonah. Sabi niya, sapagkat kung paano si Jonah ay nasa patayan ng isang balyena sa 3 araw, 3 gabi, ay gayon din mapapasailalim ng lupa na 3 araw, 3 gabi ang anak ng tao. Sino tinutukoy niya? Kaya sinabi niya, greater than Jonah is here. Diba? Ano ibig sabihin nun? Hindi talaga si Jesus Christ nasa tiyan ng balyena. Siya ay nasa bottom of earth, nasa lupa, mga kapatid, sa loob ng 3 gabi at 3 araw. At pagdating ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Si Jonah ay pansamantalang namatay sa kanyang dating pagkatao. Kaya siya ay nilibing sa tiyan ng balyena sa loob ng 3 araw. Kaya nung siya ay magluwa ng balyena, nagkaroon ng pagbabago niyang resurrection, is the new birth. Kaya sabi niya, nung matapos yung 3 gabi, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, ang sabi doon, si Jonah ay lumakad ng perfect will sa Diyos. At si Jonah, nung mag-preach sa doon sa Nineveh, sabi ng Diyos sa kanya, Jonah, meron ka na lang ilang araw para mangaral sa Nineveh. Sabi niya, pag hindi mo pinangaralan ng Nineveh, sabi niya, gugunawin ko ang bayan ng Nineveh. Kaya nag-preach si Jonah noon. Diba? Si Jonah sumakay sa barko, palayo sa Nineveh. Dito, halimbawa yung dalang Nineveh, dito sa dumaan. Pero, malayo na yun. Sabihin natin, lumayo siya. 40 days lang yung binigay ng Diyos eh. Basahin niyo yung Bible. 40 days lang po binigay ng Diyos, ahatulan niya na yung Nineveh. Pero sabihin natin, nabawasan pa ng ilang araw dahil sa pag-iwas si Jonah. Ngayon, ang alala ni Jonah, mapapalayo siya sa presensya, sa kalooban ng Diyos. O tumalun siya sa dagat, may sumalong balyena. Yung balyena, habang sumakay sa kanya, naglalakbay na yung papuntang Nineveh. Kaya minsan, yung kamatayan, patayin mo ang iyong sarili, paglalakbay yan, pabalik sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kaya ganoon ang ginagawa. Kaya si Jonah, nung siya ay nasa tiyan ng balena, sinabi ni Brother Branham yan sa kanyang preaching, basahin niyo na lang, the Queen of Sheba, the greater than Solomon, madami yan. Pero bilanggit niya, sabi niya, na si Jonah, anong tipo nun? Si Jonah, nung siya ay nasa tiyan ng balena, tipo yun ni Cristo. Sige ba si Christ ay nilibing? Si Jonah ay nilibing din sa balyena sa 3 araw, 3 gabi. At pagkatapos ng 3 days, siya ay niluwan ng balyena at doon si Jonah ay nag-preach, mga kapatid, ng pagsisisi sa bayan ng Nineveh. At ang bayan ng Nineveh ay nagsisiyan, mga kapatid, sa pangaral ni Jonah. At ang pinunta ni Jonah yung hari ng Nineveh. Ang sabi niya, umikot siya nun, sabi niya, hatulan ng Diyos. At marinig niya na yun, sila nagsisi. Sabi ng Bible, sila ay nagsisi sila. At pagkatapos sabi dito, magsisi tayo sa paghukom ang mga tao sa Nineveh kasama ng lahing ito. Kaya sabi ni Brother Branham, pagdating ng judgment, kasama ng mga taong naniwala kay Jonah, pupunta daw sa judgment. At yung mga taong naniwala kasama sa panahon nito na greater than Jonah is here. Who is that? The Lord Jesus Christ. Diba? Sabi niya sa mga taong naniwala kay Jesus Christ, pagdating ng judgment, kasama niya rin ang bayan ni Nineveh. Hindi para hatulan, para sabi niya, sabi dito, magsisitayo sa paghukom ang mga tao ng Nineveh. Kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan sapagat sila yung pagsisi sa pangangaral ni Jonas, at narito dito'y may lalong dakila kaysa Jonas. Diba? Nung si Jonah, nung siya ay niluwan ng balyena, nagsimula sa mag-preach.
Di ba si Jesus Christ, before kanyang kamatayan, nag-praise na si Jesus Christ. Pero, nung siya mamatay, muli siya bumangon, sabi niya sa mga alagad, pinatawag niya yung 11, sabi niya, humayo kayo sa buong kinapal, ipangaral niyo mabuting balita. Sabi niya, ang sumampalataya at mabautismuhan ay malilita. Sabi niya, ako'y sa inyong palagi hanggang katapus-tapusan ng sanlibutan. Si Jonah yan, nagpipreach saan nyo ng mga apostol, sa puntan nyo ng mga ngaral, saan nyo ng mga pastor, sa manyo ng evangelista, sa fivefold ministry, yan ay damit ng Panginoon. Si Jesus Christ yan, si Jonah yan, greater than Jonah is here. Kasi, kailangan mangaral ni Jonah, dahil alam niya may mga taong nasa bayan ng Ninive, na kapag narinig nilang salita ng Diyos, sila ay magre-repent. Diba? O ngayon, sunod. Ano sabi dito? Magbabango sa paghuhukom ang reyna ng tinumugan kasama ng lahing ito at ito'y hatulan sapagkat siya ay nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Okay. Sabi dito mga kapatid, no, yung the Queen of Sheba, pag tinignan mo sa mapa, yung from Jerusalem to Queen Sheba, ay halos dulo siya ng dulo siya ng Iraq. Pag tinignan mo yan sa Red Sea, so napakalayo. Sabi ng history, sabi ni Brother Branham, na yung paglalakbay na ginawa ng reyna ng Sheba, dahil nung narinig niya kabantugan ni Solomon, umalingaw yung pagiging hari ni Solomon, umabot yun sa kanyang kaharian. Napakalayo ng lugar na yun. At naglakbay siya para lang pakinggan yung karunungan ni Solomon. Sabi ni Brother Branham, naglakbay siya, inabot sa loob ng 3 months. Bago siya napunta yung si Haring Solomon, mga kapatid. Okay, bago tayo pumunta dyan, sa Solomon, nung siya ay naging hari, bago siya naging hari, ang sabi niya, kinuusap siya ng Diyos, sabi sa kanya ng Diyos, Solomon, lahat ng hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. Kasi hari si Solomon nun Pero alam nyo kung ano yung ni Solomon? Hindi po material. Hindi pera, hindi pananalapi, o anumang mga bagay, katanyagan. Hindi. Kung alam nyo kung ano yung ni Solomon, karunungan, kaalaman. Ang sabi niya, Panginoong Diyos, ang aking hinihiling, bigyan mo ako ng karunungan para papaano ko mapahamalaan ang iyong bayang ibinagkatiwala mo sa aking balikat. O sabi niya, Solomon, dahil hiningi mo ang pinakamahalagang mga bagay, kahit yung mga bagay man na hindi mo hiningi, ay ipagkakaloob ko sa iyo. O kaya minsan, di ba, hiling tayo ng hiling ng mga material na bagay, hindi yan ang importante sa paningin ng Panginoon. Diba, ang pinakamahalaga, Panginoon, paano ko ba malaman ang iyong kaalaman? Paano ko ba mabasa yung kaisipan? Panginoon, paano ko ba, bigyan mo ako ng karunungan na gagaling sa iyong salita, sa mensaheng ito, para, Panginoon, para lumakad ako na may takot sa iyo. Panginoon, lumakad ako na may, alam ko kung ano ginagawa ko. Hindi yung para akong bulag na nangangapa. Pag lumalakad ako bilang Kristiyano, alam ko kung ano ginagawa ko. Di ba? Kasi pag nagkaroon tayo ng karunungan, sa kalikod na yan mga bagay na mga kapatid, pinagpapala tayo ng Diyos. Minsan kasi, humingi tayo ng mga bagay na akala natin importante, pero hindi yan importante. Ang importante po, yung karunungan na gagaling sa Panginoong Diyos. Okay? Ngayon, ito na. Merong dalawang mag-ina. Sinubukan yung karunungan ni Solomon. Sabi dito, nagkaroon ng dalawang nanay, nagkaroon ng sabay sila ng anak. Yung isa, nahigaan niya na hindi niya sinasadya yung kanyang anak. Sa madaling salita, namatay. Anong nangyari? Nung nakita niya namatay yung kanyang anak, pinagpalit niya po yung babae na anak na buhay, yung patay na anak niya, nilagay niya doon sa tabi ng isang buhay. Pag-ising nito, nakita nung nanay na buhay, sabi niya, alam ko, buhay yung anak ko. Okay, dinala ito, dahil hindi sila nagkakasundo, hindi sila nagkakaintindihan, kasi alam nyo, nung paghahari ni Solomon, ito, tingnan nyo, si Jesus Christ ay tipo ni Haring Solomon. Okay? Kapag si Jesus Christ o si Solomon naghahari nung panahon na yon, payapa ang lahat. Kaya minsan tayo, bilang tayo ay pinaghaharian ng Panginoon, kung siya ang naghahari sa buhay natin, mga kapatid, tandaan nyo, may kapayapaan.
Diba? Hindi magulo. Payapa po ang lahat ng bagay. Nung naghari si Solomon sa kanyang bayang sa Israel, dinala sa kanya yung ganong kaso dahil nagkagulo. Dahil sabi nila, o ngayon, ano sabi ni Solomon? Dinala sa harapan ni Haring Solomon. Sabi ni Solomon, okay, ganito. Ang pinakamagandang, kasi pag sinausap yung babae, sabi ng babae isa, o ikaw, ano masasabi mo? Yung namatay. Sabi niya, hindi po, sinungaling po siya. Hindi totoo yun. Anak niya po talaga yun. O ito namang isa, hindi po, buhay po yung anak ko, kanya po talaga patay. O di, hindi ang ginawa ni Solomon. Sige, ganito na lang. Natusan niya yung kanyang mga tauhan, kumuha kayo ng isang tabak. Akin na yung bata. O, hatiin ko sa gitna, ibigay ko sa inyong parehas. O, ang sabi nung isang namatayan, yung buhay, sabi niya, huwag niyo pong gawin yan, hari. Bigay niyo na lang po sa kanya. O, ano sabi ni Solomon? Ang tunay na nanay ng bata ay ito. Kasi bakit? O, sabi nung isa, sige, hatiin mo po, mahal na hari. O sabi ng tunay, huwag niyo na pong gawin yan, mahal na hari. Ibigay niyo na lang po sa kanya yan. Kaya doon sa pagbasa na yun, nakita ni Solomon kung sino ang tunay niyang nanay. Sabi nito, siya ang tunay na ina. Diba? Kasi diba, ang babae, tipo ng church, diba, may mga iglesia na hilig silang humati ng salita. Kukunin lang yung bahagi, kalahati. Pero sabi, ang tunay na iglesia ng Diyos, hindi tayo papayag na mayroong bahagi na ng salita ang kinukuha. Gusto natin ang buo. Diba? Kaya napag-alaman ni Haring Solomon, sabi niya, ito ang tunay na nanay, ito yung peke. O sige, sabi niya, ano sabi? Sige, bigyan nyo na sa kanya yung anak kasi siya ang tunay na anak. Ayan na. Ngayon, wala pong dahas na nangyari sa panahon ni Haring Solomon. Sa mahabang panahon, yumaman po yung bayang Israel. Pag binasa yung Bible, kinatakutan ang bayang Israel sa panahon ni Haring Solomon kasi pinagpala talagang lubos ang Diyos ang bayang Israel. Ang maging ang Israel at ang bayan ng Israel. Ngayon, kumalat po ito sa buong mundo. At isa nga po dito, isang reyna, ang pangalan po si Seba, Queen of Seba. No? Siya ay reyna ng Seba. At narinig niya yun. Sabi ko, sis, pakibasa, buksan nga natin yung 1 King chapter 10. Unang hari. Yeah, chapter 10, verse 1. Okay. Sabi dito, at nang mabalitaan ng reyna sa Seba ang kapantugan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon. So tingnan niyo mga kapatid, ha? Lumaganap, kasi ang layo pong distansya, pero lumaganap po yung balita tungkol po kay Solomon, no? Kasi sa nagdaang panahon, magmula kay Saul hanggang kay David, puro po patayan. Pero nung umupo po si Solomon bilang hari, puro po, wala pong dumanak na dugo. So lahat po ay puro payapa. Ngayon, nang babalitaan ito, at isa rito nakabalita si yung reyna Seba. So ngayon, nalaman niya, narinig niya yung tungkol kay Solomon. Sabi niya dito, tungkol sa pangalan ng Panginoon at naparoon siya upang subukin niya siya ng mga mahirap na tanong. Okay? Gusto ko munang sabihin mga kapatid, no? Kasi pag binasa nyo sa internet about sa Queen Seba, ang interpretation ng internet about kay Queen Seba ay pumunta daw si Queen Seba para i-test niya si Solomon. Pero sabi ni Brother Branham, hindi para subukin. Okay? Okay, basa ako ng quote lang, sis. Punta tayo sa message. Baka Tagalog to, sis. Mga tanong at mga sagot. Explain ko muna sandali. Yan, punta tayo sa book. Type mo yung mga tanong. 1964, 8:30 m. Yan. Paragraph 151. Ay, 151. Tama naman.
Ito ang lumalabas. Ayan. Hindi. Ano ba yun? Yung mga tanong. Yung mga tanong. Yung pamagat niya, question and answer tayo sa English. Mga tanong. Ipakita na lang yung mga tanong. 64 o 0830. Dapat may M. Yan, ito pala. Paragraph 151. Ito to. Okay, yun na. Doon tayo sa taas. Ang taas niya. Kasi tanong yan eh. Doon pa. Sige. Doon pa. Ano pa? Kasi question and answer to. Tanong yan eh. Okay. Sabi dito, question number 341. Sabi dito, hindi ba pumunta ang reyna ng Seba kay Solomon para subukin siya para alamin sa kanyang sarili kung ang pangalan ba ng Panginoon ay Solomon o hindi. Hindi ko yata naunawaan nyo, sandali lang po. Sabi niya, hindi ba't pumunta ang reyna ng Seba kay Solomon para subukin siya para alamin sa kanyang sarili kung ang pangalan ba ng Panginoon ay totoong Solomon o hindi. Hindi ko ito... Okay, tuloy natin sandali kasi okay, doon tayo sa after nito. Hindi ba't pumunta ang reyna ng Seba kay Solomon dito si Solomon? Okay. Seba kay Solomon para subukin siya para alamin sa kanyang sarili kung ang pangalan ba ng Panginoon ay totoong Solomon o hindi. Okay. So, para ang sabi, para daw i-test. Pero sabi niya, hindi niya sinubukang alamin kung ang pangalan ng Diyos ay Solomon. Si Solomon ay isang hari, dumating siya, at ang sabi niya, tunay na ang Diyos ay sumasakay sa kanyang hari at sumakay niyang bayan. Kita nyo, dumating siya at sinusubukan niya si Solomon tungkol sa kaloob nito dahil may mga bagay sa puso niya na talagang inihayag sa kanya ni Solomon na nagpapakitang siya ay hari nga sa Diyos sa lupa. Naalala ninyo, okay sis, iwanan ko muna sandali yan. Balik tayo doon sa 1 King. Okay, sabi dito, sa 1 King chapter 10 verse 1, at nang mabalitaan ng reyna si Zeba ang kapatugan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, ay naparoon siya upang subukin. Pero hindi subukin kundi para alamin lang. Okay, subukin niya ang mga mahirap na tanong. Okay, at siya ay naparoon sa Jerusalem na may maraming gakbay, may mga kamelyo na may pasang mga espasya at totoong maraming ginto at mga mahalagang bato. Nang siya dumating kay Solomon ay kanyang iniga ang kanyang lahat ng laman ng kanyang dibdib. Okay, take note muna tayo. So, nung mabalaman niya pumalat sa panahon ni Haring Solomon yung ginawa ng Diyos sa bayang Israel. Kasi yung panahon na yan, pinangunahan ng Diyos ang bayang Israel sa kanyang karunungan through King Solomon. Okay? So, nung nalaman ito, mayroong isang reyna, so reyna siya. No? Hindi para tanongin niya, mag-question siya kay Solomon. Actually, meron siyang purpose kasi alam niya na ang Diyos ng Israel ay tunay na Diyos ng Israel. Ba? Ngayon, pumunta si Seba, dala niya yung mga pampalasa. Sabi kasi doon sa English ng specia ay po yan, species po yan, spices, no? Yan po ay mga sangkap na pampalasa. So meron siyang dalang mga sangkap ng pampalasa, meron siyang maraming dalang mga ginto at lahat ng mga mararaming dalang ginto, mga bato. Ibig sabihin, iyan po ay mga handog. Okay? So pupunta doon si Reyna ng Seba. Kapag napatunayan niya yung si Haring Solomon ay lingkod nga talaga ng Diyos, ay pinangungunahan ng Diyos, at sa pamagitan ng kaloob ng ng karunungan, ay nais niyang ibigay yung kanyang handog doon sa Jerusalem. Okay? So ngayon, marami siyang dala mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, naglakbay ang taong ito. Babae po yan. Reyna po yan sa isang lugar. Naglakbay siya. May mga kasama siya. Naglakbay siya sa loob. Inabot po siya ng 3 months. Ngayon, sabi ng verse 2,
Nung siya'y naglakbay, sinaysin ni Solomon sa kanyang, verse 2 muna tayo, sis. Okay, sabi doon, sina pa ron sa Jerusalem, naglakbay, maraming taon yan. Alam, kasama niya, meron siyang mga nakalagay sa kamelyo. Siyempre, alam niyo naman po, ang kamelyo, yun yung po yung transportation ng panahon. Ang bagal po maglakad yan. Abutin po ng matagal yan, okay? So, meron siyang dalang pasang mga spesya, yan po yung mga sangkap sa pagluluto. At maraming ginto, at mahalagang bato na siyang dumating kay Solomon. Nung dumating siya kay Solomon, kanyang iniga ang kanyang lahat ng laman ng kanyang dibdib. Ngayon, hindi po sabihin po niya mga kapatid, nung nalaman ni Queens of Sheba na merong isang tao doon sa Jerusalem ng punong-puno ng karunungan, mga kapatid, pumunta si King Sheba doon. Parang, sabi niya, kasi nababalitaan niya na yan eh. Pero ang ginawa ng reyna, hindi lang sapat sa kanya mabalitaan niya to. Ang ginawa niya, gusto niyang personal niya ito mapuntahan. Katulad doon sa babae sa balon. Di ba sabi ng Panginoon, pahingi ng tubig? Sabi ng babae, malalim ang balong ito. Ang sabi niya, wala akong pangalong. Sabi niya, kung nalalaman mo lang kung sino humingi siya ng tubig, parahil ikaw ang hihingi sa kanyang tubig. Teka muna, kanina ikaw lang hihingi. Pero ngayon gusto mo ako na manghingi. Kasi ibang tubig yung inaalok ng Panginoon, salita ng Diyos. At sabi niya, at dapat natikman mo na ang tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na muling mauuhaw. Sabi niya, pahingi ng tubig na yan. Pero sabi niya, malalim ang balong ito. Saan ko kukuha ng panalok? Sabi niya, hindi yan tubig na yan ang ibibigay ko sa iyo. Sabi niya, isama mo yung asawa. Sabi niya, wala akong asawa. Sama, kasi yung asawa mo ngayon, hindi mo pa asawa. Pero sabi niya, paano mong nalaman? Pero sabi niya, sabi ng babae sa balon, alam mo, sinabi sa amin ng aming guro, mga katuruan, na meron darating na isang Kristo, na sasabihin ng lahat sa amin. Diba? At sabi niya, hindi mo ba alam, yung taong sinasabi mo na yan ay nasa iyong harapan na? Diba? Naniwala yung babaeng yun. Ibig sabihin, alam niya yung kalooban ng Diyos. Kapag dumating yung fulfillment na yung mga kapatid, the deep calling to the deep. Diba? Ang tawag ay lumalalim sa kapwa-tawag. Sabi niya, paano mo ko lang kilala? Sabi niya, sinasabi sa amin ng aming mga tagapagturo na may darating daw ng isang Kristo at sasabihin daw sa amin ng lahat. Pero sabi niya, totoo nga sinabi ng Scripture. Kasi paano mo ko nakilala? Totoo, ikaw na nga ang Misaya. Diba, yun ang tanda. Sabi doon, sa panahon ni Daniel, sabi ni Daniel, lumapit si Felipe sa kanya, alam mo Felipe, bago ka patawagin ni Daniel, sila ng punong igos, kilala na kita. Kaya yung lumapit siya kay Felipe, sabi niya, ito ang tunay na ng sarili. Sabi ni Felipe, paano mo ko nakilala? Sabi niya, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita doon. So basahin niyo yung kwento. Ano sabi niya? Tunay. Sabi niya, sapagkat sinabi ng aming mga talata sa Bible, na aming pinag-uusapan, na mayroong isang Kristo na darating. At ikaw sasabihin sa amin ang lahat ng mga bagay na katulad sa sinabi mo. Sasabihin natin, wala naman ang pangalan ni Brother Branham sa Bible. Kasi sabi niya, darating ang huling panahon, isusugo ko ang espiritu ni Elijah sa huling panahon at ibabalik niya ang puso ng Ama sa kanyang mga magulang. Walang pangalan, pero yung ministry. Naghahanap kayo ng tanda, pero narito na ang tanda. Diba? Kaya nga, pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, bakit tayo naniniwala? Marami tayong alam na salita ng Diyos, pero sabihin, nung malaman natin, meron pang isang grupo ng pananampalataya na kapag nagpaliwanag sila, ang pagkaunawa natin dati doon sa puno ng tree of life, no good and evil, ay isang literal na puno. Pero nung narinig ko, nabalita ko sa isang grupo, hindi lang pala isang literal na puno yun. Yung pala daw isang serpente, yung palang pinitas ay hindi isang literal na pinitas, kundi nagkaroon ng sex intercourse at nagkaroon ng pagkakasalang tao. Diba? Narinig natin yan, pero sabi niya, hindi lang basta gusto kong puntahan yung lugar na yan at malaman kung totoo ba talaga ang puro salita ng Diyos nandyan. At yun ang ginawa ni Queen Sheba. Kung sabi nung malaman niya na mayroon sa nabalitaan, sabi niya, mayroong dalawang nanay na nanganak at si Solomon ay nagkaroon ng matibay na paghatol. At sabi niya, nakarating sa kanila at napatunayan na ito nga tunay na nanay. At marami pang ginawa sa Solomon. Nabalitaan ng reyna, pero sabi niya, hindi sapat na mabalitaan ko lang. Gusto ko matuklasan talaga ng harapan kung talagang nababalitaan ko ay totoo.
may effort. Diba? May effort na ginawa yung reyna. Naglakbay, nagdala siya ng, pag napatunayan ko, talagang yun, pagbibigay ako sa kanya ng handog. Hindi po biro yung paglalakbay. Para lang, puntahan natin yung isang lugar, ang layunin lang natin ay hanapin ang wisdom ng Diyos, ang karunungan ng Diyos sa isang lugar. Diba? Kaya nung naglakbay itong babae dito, mga kapatid, itong reyna ng Seba, at sabi dito, nung matagpuan niya sa Solomon, inihiga niya. Ibig sabihin, inihiga ang lahat ng laman dibdib. Sabi niya, kasi ano yun? Sinabi niya, hindi niya sinabi talaga. Sabi, ibinigay niya yung kanyang puso. Hindi ibig sabihin, binigay. Ibig sabihin, binigay niya yung puso niya kaya ni Solomon. O sabi niya, pero hindi pa nasalita yung babae, pero sabi ni Solomon. Kasi meron siyang kaloob ng malaman ang laman ng puso ng isang tao. Sabi niya, ikaw rin naka ng Seba. Naglakbay ka ganitong buwan. At ito yung mga kasama mo. Ito yung pamilya mo. Pinanggalingan mo. Nung nalaman ito ng King Seba, sabi niya, totoo nga. Hindi lang pala chismis, hindi lang pala kwento, hindi lang pala narinig ko lang. Totoo talaga kasi bakit? Dahil nalaman ko ng totoo. Diba sa panahon ni Nathaniel, nung tawagin si Nathaniel si Felipe, sabi niya, pupunta si Nathaniel doon kay Felipe, sabi niya, halika, kaibigan, halika Nathaniel. Meron ako natagpong isang tao na ginawa yung lahat ng mga katanungan natin sa Biblia, sinagot niya. Sabi ni Nathaniel, taga Nazareth, sabi niya, meron bang isang taong matuwid sa loob sa Nazareth? O sabi namin ni Nathaniel kay Felipe, halika, sumama ka sa akin. Tignan mo. Sabi niya, huwag lang yung maging sapat na narinig mo lang. Kailangan pumunta ka. Diba? Itong si King Seba, mga kapatid, ay nag-effort siya dahil hindi siya kontento na naririnig lang niya yung kwento. Gusto niya malaman. At sabi niya, kapag nalaman niya na yung totoo nga, sabi niya, mag-aandog ako ng isang hain. Kasi bakit? Kasi ang Diyos ay dumudoon. Diba kaya nga minsan nag-iingat tayo sa mga bawat ng mga gawain diba? Kasi alam natin sa paghahayag ng salita ng Diyos, ginagay tayo ng Diyos ng kanyang wisdom na paano natin ma-slice yung mensahe ng Panginoon. Hindi yan self-interpretation ng human being, ng tao. Yan ay si Solomon yan nasa isang fivefold ministry. Diba? Na pinapakilala niya ang kanyang salita. Na pinapakita niya greater than Solomon is here pa rin. Diba? Hindi lang ito kinukwento lang natin pag nabasa tayo ng Biblia, ganun tayo magkwento. Hindi. Pinapaliwanag talaga natin ng Biblia kung ano talaga ang wisdom na binigay ng Diyos sa mensahe. Diba? Kasi bakit mga kapatid? Hindi. Ibig sabihin, pag narinig niyo, pag pinipris natin yung mensahe, hindi po pwede yung pinipris yung mensahe, tapos kayo nakikinig, pinipris niyo pa rin yung mensahe, naglalaro sa inyong isip kung anong, siguro, yun yung paliwanag niya, hindi po. Ang sabi ng Bible, nag-preach si Father Branham, huwag ang Diyos meron sa sarili na kapagpaliwanag. May mga tao nangangaral, ini-interpret yung mensahe. At may mga tao din nakikinig na ng mensahe, ini-interpret pa rin sa kanilang isipan. Kung ilan tayo ngayong gamaga, kung i-interpret nyo yung mensahe na rinig nyo ngayon, makakabuo tayo ng iba't ibang uri ng explanation sa napakinggan natin isang salita lang. Pero hindi po yun. Ang sabi doon, ibinigay ni King Seba yung kanyang puso kay Haring Solomon. Sabi, binigay niya ng buo. Kung wala ngayon, Haring Solomon, gusto ko malaman kung ano yung totoo, ibibigay ko sa iyo puso ko. Yung po ibig sabihin nun. Bakit hindi yung isip, hindi yung kayama, hindi agad yung laman? Kasi, ang inihingi ng Diyos sa atin, puso. Diba? Pero naglilingkod, hindi man walang kasamang puso. Kasi pag may kasama kang puso, di ba? Makikita mo yung sinseridad talaga ng isang tao. Mayroong respeto sa gawain, may pagmamahal, di ba? May paggalang na talagang doon yung paggalang nila respeto kasi binigay niya lang buong buhay niya lang. Pero ito ka naglakbay para hanapin lang, maghanap lang ng karunungan ni Solomon. Tayo nandito tayo dapat ngayon para hanapin ang karunungan ni Solomon. Si Solomon ay hindi si Solomon. Ang Solomon natin ay si Jesus Christ. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Kung ano po talagang mga bagay na ito. Kasi inago ng Diyos ito sa mata ng mga madla at nilibig ito ng Diyos ngayon sa atin. Diba?
Diba? Pumunta ako sa church. Ano gagawin mo? Para ba manalangin ka? Pupray ako sa church. Kasi para patawarin ako ng Panginoon. Para dumulog ako ng mga pagpapalain ako ng Panginoon. No. Ang layunin dapat natin. Kaya pag pupunta tayo sa gawain, ang lagi mong iisipin, Panginoon, ang panalangin ko. Pag pumunta ako doon sa iyong bayan at binigay mo ang iyong karunungan, ang layunin ko, ibigay ko ang puso ko. At pagkatapos, ang anong layunin? Mga kapatid, kundi sabi niya, kundi para harapin ang iyong karunungan. Diba? Pag nililibil ng Diyos sa atin yung kanyang salita, karunungan ng Diyos yun eh. Kasi sabi natin, Panginoon, bigyan mo po ko ng karunungan nagmamula sa iyo. Si Aring Solomon, binigyan siya ng Diyos ang ganung maragay. Pero sa atin kasi, ang karunungan ng Diyos binigay na. Ang karunungan niya, nasa salita ng Diyos, nasa mensahe. Ang kailangan na lang natin gawin, pinakikinggan na lang natin ito lagi. Kaya nga tayo nandito, para ano? Para pakinggan ang karunungan ni Solomon. Diba? At kapag nalaman mo, sabi dito, kaya pag nalaman mo, dito tayo, sasabihin ni King Solomon, diba? Sasabihin niya, love your enemy. Diba? Sasabihin niyo lahat ng mga tao may bitterness sa kanilang kapwa. Paano nalaman ng preacher? Paano nalaman ng preacher yung aking inisip? Yun yung nangyari. Because greater than Solomon is here. Nandito si Solomon na kumikilala ng puso ng bawat isa. Na nababasa niya, sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay gaya ng dalawang talim ng taba, na pinag-ihiwalay nito ang ating mga laman, ang ating mga isip, laman ng puso natin, ang ating kalaman, at pinag-ihiwalay niya. Ay sabihin, nababasa niya. Diba, nakikita ng salita ng Diyos kung tayo totoo o hindi, mga kapatid. Kasi bakit? Kasi, diba, ang salita niya ay buhay, sabi ng Biblia, mga kapatid. Ngayon, sabi dito, nung dumating itong Queen Sheba na to, ibinigay niya ang kanyang dibdib. Sabihin nito, yung puso niya, binigay niya doon sa hari. Ngayon, sabi dito, ngayon, verse 8, at sinaysay ni Solomon sa kanya ang lahat ng kanyang tanong. Oh. Pero hindi siya tanong ha. Ang sabi lang ng Bible, ibinigay niya yung puso niya. Pero paano nalaman ni Solomon? May maraming isang tanong. Ako, nung pumunta ako dito, naghahanap talaga ako ng katotohanan. Nakapagod sasabihin nila, ito ang totoo. Lipat ka kasi ito totoo. Makakarinig ka naman gawa, ito totoo. Lipat ka na naman. Lipat ka na naman. O, di ba? Ngayon, maraming katanungan sa pinanggalingan ko dati na hindi nasasagot. Hanggang sa dumating ako sa mensaheng ito, sabi ko, marami pa rin akong tanong. Pero nung dumating ako sa mensahe, hindi para magtanong. Actually, kaya ako pumunta rito para maghanap ng kamalian ng isang mensahe. Pero wala akong nakita kahit isang mali. Sa pag mayroon ako natutuklasan, namamangha ako. Sabi ko, anong klaseng karunungan meron dito sa loob ng mensahe? Kaya nung nalaman ko, ang pinakadakilang kapahayagan, nung una, bago-bago ka, kapag nalaman mo, natanggap mo ng buo ang serpent seed. Alam niyo, yun ang pinakamahirap tanggapin. Yung paniwalaan, yung serpent seed. Kasi bakit? Kasi hindi kinain yung mansanas eh. Hindi mansanas ang nangyari doon. Pag napaniwalaan mo yun, kasi pagdating sa mensahe, yun ang pinakamabigat na mahirap tanggapin, yung serpent seed teaching. Kung pag tinanggap mo yun, sabi mo, namamangha ka, sabi mo, saan galing itong karunungan na ito? Kakaiba yung paglalahat, paghahayag. Kasi yun yung sinasabi natin, mga kapatid, ito yung ay karunungan ng Diyos, hindi ito galing sa tao. No? Kaya bakit na ipapaliwanag ng gusto ang salita sa salita ng mensahe? Ngayon sabi nito, mga kapatid, may maraming tanong si King Sheba kay Solomon. Kasi ngayon, hindi ibig sabihin tatanong siya. Pero halimbawa ako, marami din ako tanong dati, ano ba talaga ang Godhead? Pero nung dumating ako sa mensahe, sinagot ng mensahe. Marami akong tanong dati sa mga salita ng Diyos, sinagot ng mensahe. Kasi bakit? Ibinigay ko puso ko eh. Pag binigay mo ang puso mo sa Panginoong Diyos, mga kapatid, para malaman mo ang lahat ng bagay, ang sabi dito, nung dumating na itong reyna na ito, Solomon, sabi niya, binigay niya yung kanyang puso.
Sabi niya, at si Solomon ay sinaysay sa kanya yung lahat ng tanong, walang bagay na lihim sa hari na hindi niya sinaysay sa kanya. O sabi niya, ibig sabihin mga kapatid, hindi niya kilala ito si Solomon, hindi niya kilala itong reyna na ito. Pero sinabi niya kung sino ano ang kanyang pagkatao. Diba sabi ni Brother Branham, ikaw, ang pangalan mo ganito. Diba, dumalapis sa healing? O diba? Sabi niya, ikaw, pangalan mo ganito, nakatira ka sa ganitong bang lugar, ito yung alis sa bahay mo, ito ang sakit mo. Ito ang sabi ng Panginoon, magaling ka na. O diba, next. Ang sabi ng mga tao, paano mo ko nakilala? Greater than Solomon is here. Diba sabi ni Brother Branham, hindi ako yan. Si Jesus Christ yan, nasa akin. Sinasabi niya sa akin, ito ang sabihin mo. Kaso sabihin mo, naghahanap ka ng tanda. Nirepil na nga ng Diyos sa kanya salita sa iyong panahon, hindi mo pa rin nakikita. O anong tanda bang hinahanap natin mga kapatid? O, ngayon sabi dito, yung lahat daw ng laman ng puso. Diba? Minsan, pag nakarin tayo ng preaching, hindi naman natin magugulat ka. Hindi mo naman kinuwento yung buhay mo sa isang tao, pero bakit minsan parang anong yata ni Brad yung parang magugulat ka, di ba? Kasi bakit? Hindi si Brad yun. Pero kung alam natin, kinuwento ni Brother James sa kanyang buhay niya, tapos binulpit ako, hindi yun sa Diyos. Hindi yung karunungan ng Diyos. Karunong tao yun ang kinuwento sa akin. Pero ang karunungan ng Diyos, yung hindi mo, wala kang alam sa tao, pero bakit dumadaan sa likuran ng pulpito? At natatouch sila, bakit gano'n? Parang alam niya yung alam niya yung kwento, alam niya yung sa akin. Kasi bakit? Kasi si Yesu Cristo yun, pinakausap ka niya sa pamamagitan ni Solomon. Diba? Hindi naman si Solomon yun eh. Si Jesus Christ na kay Solomon, ginamit lang si Solomon. Diba? Ginagamit niya rin ng mga manggagawa. Para ano? Para ituro sa iyo ang karunungan. Ngayon, sabi ito, lahat daw ng lahat ng bagay, sinabi ni Solomon kay sa reyna. At nang makita ng reyna sa Seba ang buong karunungan ni Solomon at ang bahay ng kanyang itinayo. So pati yung templo na itinayo at ang pagkain ng kanyang dulang at ang pagkaayos ng kanyang mga alila. At lahat, sabi niya, alila at ang tayo ng kanyang tagapangasiwa at ang kanyang mga pananamit at ang kanyang tagahawak ng saro at ang kanyang sampahan ng kanyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon ay nawalan siya ng diwa. Okay, sabi pa, at sinabi niya sa hari, tunay na balita ang aking narinig sa aking sinabi, sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at sa iyong karunungan. Ngayon sabi niya, nung nalaman ito ni King Seba, nung kinuwento ni Haring Solomon sa kanya, yung kanyang pagkatao, hindi sila magkakilala ha. Pero sinabi ni Solomon, ito pangalan mo, ito yung iyo. Reyna yun. Kung tutusin, teka, ba't ako lalapit kay Solomon? Reyna ako, makapangyarihan din ako eh. Pero down to earth itong reyna na to. Binaliwala niya po yung sarili niya. Una, di ba, may effort siya. Ginalilimot niya ang sarili niya. Hindi po pwede na, hindi niya sinabing, reyna ako, ba't ako lalapit kay Haring Solomon? Dapat, di ba? Hindi po. Nagpakumbaba siya para at tuloy, nababalitaan niya, gusto niya matuklasan ng kanyang mukhaan. Nung nalaman niya, totoo lahat. Kasi bakit? Lahat ng mga pagkatao ng babaeng ito, itong reyna na ito, sinabi ni Haring Solomon. Kaya sabi dito, nung marinig ito ng hari, sinabi niya sa hari, tunay na balita ang akin narinig. Sabi niya, hindi lang pala narinig ko lang, hindi lang pala balita. Kaya ngayon, sabi niya, ngayon ko napatunayan. Ay, sabi dito, at sinabi niya sa hari, tunay na balita ang aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at iyong karunungan. May mga hindi ko pinaniwalaan ng salita hanggang sa ako'y dumating. Sabi niya, hindi lahat pinaniwalaan ko. Meron akong narinig, kalahati lang. Pero nung dumating ako ngayon sa iyong harapan, naging full word na lahat. Diba? Dati tayo diba? Kasi bakit? Iba pa rin talaga yung pupunta. Kaya nga ayun ang isang gawain. Kaya kahit mag-effort ka, kahit malayo yung pupunta mo, diba? Gigising ka ng maga, magpa-plancha ka kasi bakit? Gusto ko pumunta doon sa kaharian ng Panginoon upang malaman kung ano ang mga karunungan ni Solomon. Ano kaya ang ibibigay ng karunungan ni Solomon? Doon yung desire mo na, diba? Kaya sumabi ka, pure heart, that's what I long for. Diba? Kasi ibibigay mo yung puso mo sa Kanya eh. Pag binigay mo ang puso mo sa Diyos, diba? Ang Diyos naman mangungusap sa iyo. At sasabihin niya sa iyo kung anong laman ng iyong puso. At nagugulat ka na lang, diba?
na bakit nadadaanan niyo ang sinasabi. Ngayon, sabi ng Bible, itong reynang ito, ang napapalitaan niya, balita lang, pero sabi niya hindi po. Pero sabi niya, hanggang sa dumating talaga ako sa kanya. Sabi niya, gawin mo hindi ko pinaniwala ng mga salita, hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata, at narito, ang kalahati ay hindi nasaysay sa akin. Meron pa palang kalahati. Yung nalaman lang ni Solomon, kalahati ko ito lang. Pero sabi niya, pero nung dumating ako, mismo sa iyong harapan, Haring Solomon, ay yung kalahating hindi ko alam. Ngayon, nalaman ko na. Dati, nung wala pa ako sa mensahe, may mga naririnig ako sa mensahe. Dahil ito daw yung mensahe. Pero nung pinuntahan ko na mismo yung mensahe, marami pa akong hindi nalaman. Ngayon, nung napunta ako sa mensahe, doon ko nalaman yung mga bagay na hindi ko pa alam. Na naririnig ko dati, nung nandito na ako sa doon ng mensahe, lahat naunawaan ko na. So, naiintindihan ko na, mga kapatid, yung lahat ng sinasabi. Kasi bakit? Kasi hindi lang ako nakikinig, nakikibalita, kundi pinuntahan ko talaga at inalam kung ano talaga yung sinasabi nila tungkol sa mensaheng ito. Kapag nalaman ko nga, totoo nga, itong mensaheng ito, ito nga ay buhay niyo talaga ito ng ating Panginoon. Ay sabi nito, nung babaeng ito, di ba, kalahati lang din nalaman niya. At sabi niya, nung pumunta siya, sabi niya, nalaman niya yung buong kabuntugan. At iyong karunungan at pagkaginhawa ay higit kaysa kabantugan ng aking narinig. Oh, yung nalaman lang nung babaeng ito, bali-balita lang, kalahati lang, siguro, di ba? Pero nung makita niya, nung mamalas na sa kanyang harapan, mas nakita niya, napakalawak pala ng iyong karunungan at ng iyong kabantugan. So dapat, kasi, di ba, ang babae, si Queen Sepa, tipo ng bride yan eh. Ang bride, kapag pupunta tayo sa isang gawain, maglalakbay tayo, mag-effort tayo, pero ang purpose natin, ano kaya hinabay tao? Gusto kong malaman kung ano yung karunungan ibinigay ng Diyos. Hindi, ang alakalasin natin, ay, sasamba kami ngayon, ganito. Sasamba. Tulig, mga kwentong, mga salitang denominational yan. Pero dapat, bilang best Philippine ngayon, atin ako lang gawain para madagdagan ang aking karunungan sa mensahe. Hindi para pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, gagamitin mo itong pambala sa iyong kapwa. Diba? Hindi pwede tatayo ka sa pulpito, gagamitin mo itong pambala. Hindi yan karunungan ng Diyos. Diba? Kaya tayo nandito, ang purpose natin para kumuha tayo ng karunungan ng Diyos. At kapag nakuha natin yung karunungan ng Diyos, diba? Yan yung mag-guide sa atin. Sabi niya, maginhawa ang iyong mga lalaki. Maginhawa ang iyong mga lingkod na ito. At nanasisitayong palagi sa harap mo at nakakarinig ng iyong karunungan. Verse 9, purihin ang Panginoon mong Diyos na lugod sa iyo upang ilagay ka sa luklukan ng Israel, sapagkat minahal ng Panginoon ng Israel magpakailanman. Kaya ginhawa ang isang hari, kaniyang hari upang gumawa ng karatulan at ng katuwiran. Okay, at siya ay nagbigay sa hari ng 120 talentong ginto at ng pampalasa sa totoong sagana sa malagang bato. Kailan may hindi nagkaroon ng sagasa sabi niya, kailan man nagkaroon ng gayong kasaganaan ng espisya gaya ng mga ito binigay ng Reyna Seba sa haring Solomon. Tapos bumalik si Reyna Seba doon sa dati niyang pinagalingan, pero taglay niya yung buong karunungan ni Solomon. Diba? Pag umuwi ka, diba? Ang purpose mo, yun, habang naglalakbay ka, ano kaya yung taong yun? Totoo kaya yung kwento doon sa hari Solomon? Ano kaya mangyari? Sabi, hindi mo kalala eh. Pero dumating na yung Reyna, totoo nga, sabi niya, hindi lang pala kalahati yung, kasi nabaita ko kalahati, pero nang makita kita hari Solomon, ang lawak pala ng iyong karunungan. Hindi pala kaya sukatin ng kahit konti lang. Sabi niya, at ang iyong kayamanan ay napakalawak. Kaya yung babaeng yun, yung pagpunta doon, punong-puno ng katanungan, nung siya'y bumalik, nag-aapaw yung kanyang puso sa pag-uwi niya sa kanyang bahay. Bakit? Kasi napuno ang kanyang puso ng karunungan ni Solomon.
Hindi sama ng loob, hindi galit, hindi paghihiganti, kundi dala niya, taglay-taglay niya, yung kapayapaan na nanggaling kay Solomon. Okay? Punta tayo insist doon sa quote. Doon na tayo magtatapos. Okay. Sabi niya, naalala niyo noon, sa paniwala ko doon, sa pinanggalingan niya, doon sa lupain ng Seba, kung saan siya nanggaling, may taong napapadaan doon. Alam niyo, at nagbabalita tungkol sa mga dakilang bagay na nangyayari, na mayroon daw silang isang Diyos, mayroon daw silang isang Diyos sa dawang yun na pinahiran ang kanilang hari. Kung paano ang haring yun ay pinahiran ng Diyos, hindi ako naniniwalang inisip niya ang pangalan ng Solomon. Ang pangalan ng Diyos ay Solomon. Dahil ang ganoon, kung ganoon, magiging isang pagano na naman siya. Kita nyo? Kaya naman, siya marahil ang isang ding pagganoon. Nasa puso niya, maaaring naiisip niya ang Diyos ay si Solomon. Si Solomon ay Diyos, dahil isa siyang pagano. Pero sabi niya sa simula, pero nung ihayag ni Solomon sa kanya ang lihim na nasa kanyang puso, nung sabihin ni Haring Solomon kung ano yung nasa loob ng puso niya, nagulat yung babae ngayon, si Seba, sa pamamagitan ng isang kaloob ng espiritual na pagkakilala, discernment na tawag doon, na ang tawag noon ay karunungan. Napagkilala niya yun, napagkilala niya ang Diyos ay kasama ni Solomon. Dahil mayroon sila, nalaman niya kung dumating siya sa ganoon na nasa isipan niya. At kung yung taong rito ay nagtanong siya na ganito, alam ba ninyo noon ang tunay na si Solomon? Ang pangalan ng Panginoon ay talagang Solomon. Kita nyo? Si Solomon ay hindi ang Panginoon. Pamalita siya sa pamamagitan ng mga tao. Dahil si Jehovah ang sinasamba ng mga taong ito. At naroon ang dakilang kaban at ang dakilang tipan. Ang kaban, kinalagyan ng mga utos ng Panginoon at binanggit nila sa kanyang tungkol sa bundok ng Sinai at iba't ibang lugar na pinuntahan nila. At pagkatapos noon, nakita niya ang Diyos ng tipan na yun ay nasa lalaking ito, na kay Solomon. Dahil mayroon siyang espiritual na pagkakilala na sa Diyos lamang. Kita nyo? Kaya napakilala na niya na ang Diyos ay kay Solomon. Pero ngayon, maaaring ganun ang nabasa nito. Nabasa nito kung yun ay nagtanong. Pero alam ba niyang ang pangalan ng Panginoon ay talagang Solomon? Sabi ng babae, ha? Marahil ay hindi nila alam ito. Naisulat sa paraang iniisip nila. Kita nyo? Kaya sa tingin ko, ang gusto sana nilang sabihin ay ganito, na ang Panginoon ay na kay Solomon. Oo, tunay nga. Mangyari nga na kung yun ang tanong, tunay nga, kilala niya ang Diyos. Hindi sinabi niya ang ganoong pangungusap at hindi sumasamba sa isang pang Diyos. At naniniwala akong ang sabi ng niya, okay, nakita niya kung bakit wala nang natirang hininga sa kanya. Wala nang natira pagkukwestiyon sa kanya. Sadyang inihayag ni Solomon ang buong bagay. At napakikilala niya ang Diyos kasama ni Solomon. Okay, next, sabi niya, okay, sipahag na, question na yan. Okay, yun po yun mga kapatid, no? Ngayon, yun po yun, nung una, nabalitaan lang ito ni Queen Seba, pero nung nalaman niya, nakausap niya mismo si Solomon, sinabi ni Solomon ang lahat ng kanyang laman, ng kanyang puso, laman ng kanyang isip. At nalaman, sabi ng Reyna, tunay nga na ang Diyos ay sumasa kay Solomon. Sabi nga natin, sabi ng Bible, darating ang muling paghatol, natatayo ang Reyna ng Timugan kasama ng lahing ito. Greater than Solomon is here. May sabihin, may mga tao ding sabi niya, nanggaling sa katapos-tapusan ng sanlibutan. Sino yun? Tayo po yun, mga kapatid. Na tayo, ang layunin natin, kung paano si Queen Seba ay pumunta kay Haring Solomon para humanap ng karunungan, ganun din, may isang babae din na pumunta kay Kristo Jesus para humanap ng niyang karunungan. At ang tipo na yun ay tayo. Okay? Kaya nandito tayo ngayon, kaya nire-reveal ng Diyos ang lahat. Kaya nga, di ba, inaayos ng Diyos ang buhay natin eh. Kasi yun yung tinatawag na inihayag niya yung laman ng ating puso, yung laman ng ating. Ngayon, nilalahat ng Diyos ang ating mga bagay. Huwag tayo pong masasaktan. Huwag yung sasabihin, para tayo pinupulpito. Laging katandaan, karunungan ni Solomon yan. Wala pong sinasadya dyan. Ang Diyos pong naghahayag. Ngayon,
Kapag nakakita kayo ng mga manggagawa talagang kinasihan ng Diyos at sinasamahan ng Diyos, di ba? Ang problema kasi sa atin minsan, buti pa nga sa mga Bible, kapag nakita nila ng mga taong kinasihan ng Diyos, nire-respeto nila yun eh. Pero sa atin ngayon, pag sinabi, parang tayo katulad nila, Moses, bakit ikaw lang ba ang banal? Ikaw lang ba pwedeng mag-praise? Diba? Hindi na ba kami pwedeng... Pero dapat yun nga isang bagay ng mga kapatid. Kasi pagka... Diba? Pagka ang isang tao nakita natin na nasa kanila yung presensya ng Panginoon, yung karunungan ng Panginoon, respect that man. Dahil nga siya ginagamit ng ating Panginoon. So, yun po yung mga kapatid. Kasi, no, sabi ni Brother Branham, hindi si Solomon ang Diyos. Ang Diyos ay nakay Solomon. Diba? Kasi binigyan siya ng karunungan. So, ganun din mga kapatid. Ngayon, hindi ito, tayo kasi, wala tayong sariling karunungan pag tayo nagsasabi ng mensahe. Kasi galing pa rin ito salita ng Panginoon. Karunungan ito ng ating Panginoon. Kung binibigyan tayo ng karunungan para may paliwanag natin ng mensahe, hindi po yan self-interpretation, kundi ito ay karunungan ng Panginoon. Pag nakikita ninyo, nalalantad ng karunungan ng Diyos, ay dapat ma-recognize natin, hindi po yung taong sasalita, kundi yung Diyos na nasa atin. Kasi pag na-recognize mo yan, katulad sa babae sa Prinseba, na-recognize na sa Solomon na talagang ang Diyos ay nasa kanya. Kasi lahat ng tanong niya, sinagot ni Solomon eh. Lahat, pati laman ng puso niya, sinabi ni Solomon. Kaya sinasabi niya, tunay nga na ang Diyos ay naririto kay Solomon. Diba? Nirespeto niya, binigay niya ng handog, diba? Nabigay siya ng lahat ng bagay. Sabi niya, nung umuwi itong haring reyna ito, sabi niya, bumalik siya doon sa kanyang bahay. Pero alam niyo, tuwan-tuwa po yung babae niyo. Umuwi siya, nangangiti po yung kanyang mga mukha na taglay-taglay niya. Nasabi niya, natunay nga, na ang Diyos nga ay na-meet ko siya through sa Israel sa pamamagitan ng propeta, ng king, ng haring si Solomon. Nakita ko nga na ang Diyos nga ay nakay Solomon. Basta sabi ng Bible, naghahanap kayo ng mga tanda, wala kayong makikita, kundi yung tanda ng Jonah. Pero sabi niya, sa uling panahon, tatayo ang Ninive kasama si Jonah at ang lahing ito. Yung mga taong nakinig kay Jonah. Sino ba si Jonah? Diba? Si Jesus Christ. Ngayon, sabi niya, at sa uling panahon, mayroon ding resang reyna na tatayo sa hukuman, the King South, diba? Sa Seba, kasama ng lahing ito. Dahil pinakinggan nila, ang karunungan ni Solomon. So, greater than Solomon is here. Kung may Ninive, may King of Sweden, Queen of Seba. So, yung Ninive at saka yung Queen of Seba, tipo yan ang bride. Si Jesus Christ, si Jonah, at si Solomon. Na mas lakila siya na dito sa atin. So, yun po yung mga kapatid. Okay? So, walang masamang humanga sa isang manggagawa, sa isang mangangaral, pero lagi yung titignan, ang Diyos ay sumasa Kanya. Yun lang po yun, no? At pinakikinggan natin para marunong. Okay, so, yun lamang. At sana na nasa punyo yung gustong ipakuha ng Panginoon sa atin ngayong umaga. So,